Sige po, makikiupo muna po ng mga nakatayo pa. Lahat po ng bata, pwede po pumunta sa children's room. May teacher po tayo doon. At lahat po ng isip bata, dito po kayo. Good afternoon po. Magandang hapon. Pati mo naman na yung katabi ng magandang hapon. Kamusta po kayong lahat? J1 Culture. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. I'm not extreme. Look for 18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind. Amen. Palapakan nga po natin si Lord. Sino pong first time lang po sa lugar na ito? Welcome po, welcome. Welcome, wine-welcome ko po kayong lahat. Huwag po kayong mag-alala, hindi po namin papalitan na relihiyon nyo. Ipapakilala lang po namin si Jesus. Okay. Amen. Ang title po na i-share ko po sa inyo ngayong hapon na ito ay Humingi at Bibigyan Part 2. Kung hindi nyo po napanood yung Part 1, meron po tayong YouTube. Makikihanap na lang po. JA1 Marikina. Ayan. Yung Part 1 po andon. Ang pagbanggit ko po sa title na ito ay Humingi at Bibigyan. Medyo matagal yung humingi, ano? Matthew 7 verse 7a. Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Napakalinaw. Ano po? Pagdating sa verse 8a, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap. Bakit hindi binibigyan kaya? Or bakit hindi tumatanggap? Dahil hindi naman humihingi. Kayo po ba'y may hiningi na kay Lord? Sigurado? Sino nang tumigil humingi? At sinabi mo na lang na, Lord, ikaw na bahala, alam mo naman lahat. Pero tayo inutusan ni Lord na humingi. At may tatlong karanasan po ang mga tao na humingi kay Lord. Ano yung tatlong karanasan? Una, binigyan. Praise God. Sino dito ang mga humingi na at binigyan? Marami dito, humingi ng healing, gumaling. Humingi ng trabaho, nagkaroon ng trabaho. Humingi ng pambayad sa ganito, binigyan ng pambayad. So, binigyan. Pangalawa, meron din naman, hindi ibinigay ang gusto, pero may best na ibinigay. Wow! Hindi yung request mo, pero may ibinigay na mas best dun sa hinihingi mo. Sino dito nakatin last Sunday? Yan po ang focus ng preaching last Sunday. Nag-preach po yung aking asawa. Yan. And lastly, number 3, bibigyan pa. Kaya po ito'y humingi para may waiting time at bibigyan. So, dito tayo magfo-focus sa bibigyan pa. Sino dito may hinihintay? Sabihin mo sa katabi mo, malapit na. Sino dito may hinihintay? Sabihin mo, malapit na. Laksan mo na kaunti, baka hindi niya narinig. Sabihin mo, malapit na. Alam ko lahat tayo may hinihintay kay Lord. Pag ikaw ay Kristiyano, dapat may lagi kang hinihintay. Pastor, ako ay humingi ng may pananampalataya, pero hindi pa dumarating. May mga pagkakataon talagang ganyan. Humingi ng trabaho, wala pa. Sino din naghahanap ng trabaho? Humingi ng healing. Lahat na yata ng taga-church ay nag-pray sa kanya. Wala pa. Humingi ng breakthrough, pero parang tahimik si Lord. Pastor, bakit kaya wala pa? Hindi pa dumarating yung hinihingi ko. Parang na-delay. Isasabihin ako sa iyo, Matthew 7:11. Hindi madaling matandaan ng verse na to. Matthew 7:11. Okay? 24/7 bukas.
kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, sino dito mga magulang? Marunong daw kayo magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak. Gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya? Pastor, bakit wala pa? Ito ang sagot. Ang humihingi sa Diyos ay tumatanggap ng mabubuting bagay. Alam ni Lord ang hinihingi mo, pero ang gusto niyang ibigay ay mabuting bagay sa iyo. Therefore, hindi niya ibibigay kung hindi makakabuti sa iyo. Kau naman. So, ibig sabihin, kung itong hinihingi mo ay mabuting bagay at talagang makakabuti sa iyo, huwag ka mag-alala, maghintay ka lang, tiyak ito ay darating. Ang hinihingi mo ba ay mabuting bagay? May preparation. May inihahanda si Lord. Ang hinihingi mo ba ay mabuting bagay or makakabuti sa iyo? Huwag ka mag-alala. May inihahanda lang, may piniprepare lang si Lord. At ano kaya yon? So ang pag-uusapan po natin ay payo sa mga naghihintay ng hinihingi. O, sino dito naghihintay? Amen. Naghihintay. Yung iba naghihintay daw ng budget para makasama sa May 1 and 2. Pastor, ano po ba meron sa May 1 and 2? Meron po tayong leadership camp. Exclusive sa JA1 Marikina lamang. Aba naman, tapos ikay iwala. Ginawa nga yung event para sa inyo. May 1, alauna po, ang registration po ay 1,000 pesos para sa adult at 850 lang sa estudyante. Sabihin mo sa katabi mo, kailan ka sasama? Yung first day po, dito po yung gaganapin. Hanggang alas 9 ng gabi. Pwede ditong matulog, pwede rin umuwi, walang problema. Ang May 2, dito magkikita-kita, meron tayong gagawin ng 7 to 9. Pagdating ng alas 9, diretso na sa resort. Ano po gagawin sa resort? Mag-outing. Aba, yun nga lang ang labas natin church na tayo yung magtatampisaw sa tubig, wala ka pa. At the same time, water baptism din po yun. Okay? So, sa lahat po ng sasama, May 1 and 2, magsabi po kayo mamaya kay May May. Si May May po yung nagpakanta kanina. Tayo nga May May, baka hindi ka nakilala kanina. Yan. Single po yan. Naghihintay po yan. Malapit na tumanggap. Okay? Yan po ha, makipag-usap po kayo sa kanya kung kayo po ay sasama. At ang sasama, kung may pambayad na, magbayad na. Alam niyo kung bakit? Pag dumaan ng Lunes siya, nababawasan yung pambayad, ibayad yun na agad. At yung wala pa, mamaya humingi ka ng pambayad kay Lord. Lord, 850 lang naman ito sa mga estudyante. Taas nga kamay dito na sasama sa leadership camp. Taas nga kamay. Yan. Kung yung katabi mo hindi nagtaas ng kamay, sabihin mo sa kanya, ikaw, pipilitin ka pa ba? Sumama ikaw. Sumama. Ay, paalala lang po pala sa lahat ng sasama, make sure ang suot nyo po ay comfortable sa first day. Kasi may mga activities po yun. Okay, I repeat, huwag po kayo magsusuot ng mga palda na hindi kayo makakagalaw ng ayos. Okay? So, tuloy po tayo. Pali-pali nga po nung sige nga po yung announcement. Ganda-ganda ng natin, announcement. Yan. Leadership camp para sa hari, para sa kaharian. Oh, ganda. May 1 and 2. Kaya ikay sumama na ha? Naka-reserve na po yung resort. Binayaran na po natin ang kalahati. Ganun kabilis. Para wala hindi na tayo maagawan. Kaya sama na ikaw ha, sama. Yung mga mamis, I expect na may sasama sa inyo mamis. Lalo second day para mag-enjoy yung mga bata. Liligo. Okay? Sa mga adult, May 1 po ay holiday. Holiday, May 1. Baka Labor Day, nagtatrabaho ka pa rin. Tapos ang May 2 naman, Sabado. Di ba? Kaya walang dahilan. Kabataan, sama po kayo. Okay? Tuloy na po tayo. Pasensya na po sa komersyal. Payo sa mga naghihintay ng hinihingi. Number 1, ang pangako ay totoo, pero hindi laging agad. Ikaw naman, ginawa mo naman genie si Lord. Lord, pira. Tanen. Pwede ba naman yun?
Lord, asawa. Pwede ba naman yun? Hindi ganon. Hindi lahat ng hinihingi ay agad. Mostly ng humihingi, ang gusto ay agad na. At kapag nagtatagal, ang feeling ay mabagal si Lord. Hindi mabagal si Lord. 2 Peter chapter 3 verse 9. Hindi mabagal ang Panginoon. O, kita mo na? Sinagot na agad kayo? Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Nagaya na ano yan? Nagaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo. Kanino matyaga? Walang problema ang pagbibigay ni Lord. Nagiging matyaga lang sa iyo, may hinihintay sa iyo. Baka hindi ka pa handa para sa pagpapalang iyon. Baka pag binigay sa iyo magmalaki ka. Baka pag binigay sa iyo mamaya ay wala ka. Baka pag binigay sa iyo ay ganito ang mangyari. So ang Lord ay matyaga naghihintay sa iyo. Na hindi niya ibig ang sino man ay mapahamak. Yun. May mga blessing na parang ang tingin natin magandang-maganda sa atin, pero baka pwede na itong blessing na ito ay dahil sa pagmamadali mo hindi pa tamang panahon. Baka mapahamak ikaw, kapipilit. Sabi niya, Lord, matagal na humihingi. Ano ba hinihingi mo? Jowa po. Ba? Ilan taon mo na hiningi? 3 taon na po. Ilan taon ka na ba? 12 po. Aba? 12 ka pa lang, jowa na agad. Tapos 3 years ago, 9 years old ka pa lang. Grabe ka naman. Ayaw ka ni Lord mapahama, kaya wala pa. Ang paghingi at pagtanggap ay hindi laging pangako ng instant results. No. Ang paghingi at pagtanggap ay ang gusto ng Diyos ay hindi instant, kundi good results. At ayaw ka ng Diyos mapahamak, lalo na ang mawalay sa Kanya. Meron tayong hinihingi na ang tingin natin ay delay. Pero ang totoo, sa tingin lang natin yon, sabi sa verse. Or sa feeling lang natin. Hindi delayed ang Diyos. Iba lang ang timing niya sa atin. Sabi nyo nga po, perfect timing. May perfect timing. Ang time kasi natin ay laging agad na. Kaya mahilig tayo sa mga instant instant coffee, instant noodles. Kapag ang instant na kinakain nyo, dilata, puro instant yan. Biruin mo yung baka, nasa dilata na. Gusto mo kang makakain ng baka, corned beef lang yan. Di ba? Gusto natin ng mga instant. Yun nga minsan, instant jowa daw. Nagtanong lang na I love you, nag-I love you to na, jowa na daw. Ano ba yun? Ayusin ang decision sa buhay, ha? Ang pagpili ng partner ay pinag-iisipan. Major decision po yan. Major decision. Okay? Nakita ko dito ang aking na anak yung dalawa are. Hello, yo. Masaya akong magkasama kayong dalawa. Okay. Hindi delayed ang Diyos. Iba lang ang timing niya sa atin. Ang time kasi natin ay agad. Ang time ni Lord ay laging right. Sabi niyo nga po, right. Isaiah 60 verse 22b. At the right time, the Lord will make it happen. Sige, palamakan mo si Jesus. Anong sabi? At the right time, the Lord will make it happen. Kaya hindi pa nangyayari, hindi pa right time. Baka left time pa. Ano po left time? Baka mamaya iwanan ka din. Ang saklap. Ibinigay ng madalian din mawawala. Kaya hintayin mo ha, mabuting bagay hinihingi mo, hintayin mo, may right time. May right time. May right time para sa mga bagay na hinihingi natin. Kaya wala pa kasi hindi pa right time. Gusto lagi natin agad time. Agad time, agad. At gusto ng Diyos na ang tatanggapin mo yung ikaw ay mapapabuti kesa mapapahamak. Kaya mamaya, pagtatagni-tagniin pa ni Lord ang mga bagay para sa ikabubuti ng umiibig sa Kanya bago niya paibigay yung bagay na yun sa iyo. Para sa ikabubuti mo, inaayos niya pa yung setup. Pwede ba namang lights, camera, action? Pwede ba namang action, wala pang lights, camera? Inaayos pang lights.
Inaayos pa ang camera. Nag-aayos pa yung propsmen bago ibigay yung highlight ng story. Ikaw naman gusto mo, action! 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 Naku po, anong pelikula yan? Hindi pwedeng ganon. Pakisabi sa katabi, pinapaganda pa. Parang pagluluto ng kanin. Sino po ditong nagluluto ng bigas? Nagsasaing. Sino dito nagsasaing? Sino mahusay magsaing sa rice cooker? Sino dito nakasunog na sa rice cooker? Wala pa naman. Okay. Alam mo, itong paghingi at pagtanggap, para kang nagluluto ng kanin. Kung bubuksan mo agad ang kaldero at sasandukin mo agad at hindi mo hihintayin yung saktong luto, malamang kakain ka ng may matigas na bigas. Masarap ga po? Crunchy? Sa unang subo, ewan ko na ba sa palima? Di ba? Hindi masarap. At siguradong hindi talaga masarap kasi may matigas. Minsan, ang hinihingi natin, hindi pa luto ang sagot. Ikaw naman gusto ay agad. Wag atat. Sabi mo sa ano, wag atat. Atat na atat. Wag atat. Mag-wait. At huwag mong iisiping wala na agad at hindi na darating. Hindi dahil wala pa, ay wala na. Matutong maghinday, pinapaganda pa. Medyo mabagal ang ating media yata doon. Yan. Inuulit ko. Hindi dahil wala pa, ay wala na. Matutong maghintay, pinapaganda pa. Ikaw gay tatanggap ng pangit. Hindi nga, tapatan. Ikaw gay tatanggap ng kulang. Lord, sasakyan, 3 gulong lang daw. Kamadali. Lord, gusto ko po ng asawa. Minadali mo. Yan, walang trabaho. Bibigyan pa ni Lord ng trabaho bago mo maging partner para okay kayo. Nagmadali ka. Pinapaganda pa kasi. Ecclesiastes 3:11a. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyon. Yun. Pinapaganda pa, may panahon ng pagpapaganda. Mga babae, ilang oras nag-ayos ng kilay? 1 hour. Ay yung make-up pa. Oh. Di ba ang tagal? Bago lumabas yung kagandahan, tama? May finishing pa yon. Di ba may proseso? Ay grabe, kung naka-attend kayo ng mga wedding, yung babaeng may makeup, ang tagal talaga niyan. Maaga pala nagsisimula na yan, kahit tapon pang wedding. Grabe, ang tagal. Bakit? Kasi sa kapanahunan, ang inihanda ng Diyos ay maganda. May tamang panahon sa bagay-bagay. Hindi pa maganda'y atat ka naman. Hindi pa ayos na ayos ay gusto mo na. Ikaw ba'y tatanggap ng hilaw? Diba hindi? Gusto natin ay agad, ang plano ng Diyos ay sagad sa kagandahan. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, matutong maghintay. Darating din, darating. Kaya wag mainip. Yung ibang naiinip, nagmamans effort na. Nagmamans effort. Huwag magmamans effort hindi na pananampalataya yan. Kung ang feeling mo ay delay, ito ay preparasyon sa mas maganda. Ito ay mangyayari at hindi madidelay, sabi ni Lord. Ang ramdam mo lang ay delay, pero hindi talaga delay kasi nga pinapaganda pa. Habakkuk chapter 2, verse 3b. If it seems slow in coming, wait patiently, for it will surely take place. It will not be delayed. Anong sabi ni Lord? Wait patiently. Pero alam niyo, nung binabasa ko to, may napansin ako dyan. Wait patiently. Kung pinapaganda pa nga ng Diyos, so ibig sabihin, hindi naman talaga delay. Kasama yun sa proseso. Kasi kung ako, ayaw ko ding tumanggap ng hindi pa okay. Sino dito gustong tumanggap ng kontrata na hindi okay? Yung parang kalahati lamang. Ito, pag nasa kalahati na tayo, saka tayo uli mag-usap. Pwede ba naman yon? Dapat buo yung kontrata.
Mas gusto kong tanggapin yung inihanda ng Diyos na para sa tamang panahon at tamang pagkakataon. Kailangan na ihanda ni Lord para sa iyo. Kaya kahit hindi natin alam kung kailan, pero nahingi na natin ng may pananampalataya, humanda ka. Bakit? Kasi ang sinabi ni Lord na wait patiently ay hindi basta iwe-wait mo lang. Bakit? Kasi ang pag sinabi ni Lord, wait patiently, sigurado ang Diyos na ito'y maganda. Magiging masaya ka. Hindi, walang kalungkutang kasama. Amen? May nagtanong, ano po bang hihintayin, Pastor? Yung pinag-pray ko, yung hinihingi ko? Hindi. Tignan niyo to. Psalms 27 verse 14. Wait patiently for the Lord. Be brave and courageous. Yes. Wait patiently for the Lord. Sino daw hihintayin? Si Lord. Yung perfect timing ni Lord ang hihintayin. Wait patiently for the Lord. 2 times sinabi. Ay, inulit pa. Wait patiently for the Lord. Yes. Wait patiently. Alam niyo po, sa panahon ngayon, sa totoo lang, sa dami yan, wait lang. Sa dami pong mga bagay na ang tao na matetest talaga kung patient or hindi. Sino dito nag-e-enjoy sa pila? Wala nag-e-enjoy sa pila. Yung pang 21 ka? Gusto laging umuwi. Sino dito yung yung umorder ka, tapos nauna ka. Anong tingin mo sa Diba parang hindi na tayo marunong maghintay? Christian, tinuturuan tayo ni Lord ha? Tingnan nyo doon sa sa meaning ng love. Anong una? Love is, kita nyo na, una pa yon. Alam doon tayo sa sablay kaya inuna na. Kaya Christian ha, matuto maghintay. Huwag magmadali. Huwag agad. Pinapaganda pa ni Lord. Amen? Kaya sa lahat ng naghihintay dyan ha, pinapaganda pa ni Lord. Pangalawang payo, ang hinihintay mo ay hindi lang para tanggapin mo, kundi para sa paghubog sa iyo. Maganda tong usapan. Maraming tao nagtatanong, bakit ang tagal? Bakit hindi pa dumarating? Bakit parang delayed ang sagot ng Diyos? Minsan naiisip natin na ang paghintay ay kawalan ng sagot. Pero sa pananaw ng Diyos, ang paghihintay ay bahagi ng kanyang sagot. Hindi. Pastor, bakit? Mamaya makikita nyo sa mga example ko, matutuwa kayo. I repeat ha, ang paghihintay ay bahagi ng kanyang sagot. Kasi preparation po yan Preparation hindi nung tatanggapin mo Preparation nung tatanggap. Hindi lang ibinibigay ng Diyos ang inihingi mo. Inihahanda ka niya para dito. Isaiah 40 verse 31a. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Ilang beses nyo na itong nabasa. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Tama ang verse. Ano po ang pakiramdam ng mga taong naghihintay? Ano po ang pakiramdam ng mga taong naghihintay? Yung matagal-tagal na. Naiinip. Ano pa? Kung nung last Sunday, humingi ka, Lord, pahingi. Nagtatanim ka pa nga, excited, ang lakas. Nung nagtatagal na, narating pag kakainip na. 3 taon na rin ako naghihintay. Ano nangyayari? Nangihina. Tama ang verse. Maaaring sa iyong paghingi ay may lakas ka nung una, pero habang nagtatagal ay nawawala ito. Kaya ang ginamit ay magpapanibagong lakas. Meaning, galing sa panghihina, magkakaroon ng bagong lakas. Totoo namang nakakapanghina kapag yung hinihingi hindi pa dumarating. Kapag nasa waiting time, may talagang nakakapanghina. Dito papasok, kung nung una ay lakas mo, ngayon magkakaroon ka ng panibagong lakas na nagmumula kay Kristo. Sa Diyos ka nakukuha ng lakas na nung una ay sa iyo, dito papasok na tunay ka nang nagtitiwala sa Kanya at tunay ka nang nananampalataya. Habang naghihintay ka sa Panginoon, lalakas ka. Lalalim ang faith. Aayusin ng Diyos ang puso mo na talagang asang-asa sa Kanya.
Halimbawa, isang binhi or seed. Sino po nakakita na ng buto? Okay. Pag tinanim mo yun ngayon, hindi agad yung tutubo bukas. Pag tinanim mo yung buto ngayon, nakakita ka na ng punong pagtanim ngayon, bukas ay may isuloy na. Walang ganon. Pag tinanim mo yan ngayon, wala kang makikitang tutubo bukas. Pero sa ilalim ng lupa, may nangyayari na hindi mo nakikita. Ganyan din po sa hinihintay natin. Maaring wala kang nakikitang tumutubo, pero sa ilalim, hindi mo nakikita. May nangyayari sa ilalim. At tatandaan mo, lahat ng punong iniangat, hindi mo akalain na ganun pala yung kalaki. Ang ilalim. May nangyayari, may ginagawa. While you are waiting, God is working. Naalala ko tuloy nung nagsarado po ang church pong ito sa totoo lang. Nagsarado po ang church. Nag-open po ako ng church 2019. Dumating ako sa Marikina January 24, 2019. Nag-service po kami. Tapos, 1 year lang, sarado ang church. Alam niyo kung bakit? Pandemic. Biyaya po Lord, nakauwi po ako sa amin. Kung hindi ko alam kung paano kakain ako dito sa Marikina. Nakauwi po tayo. Alam niyo po, waiting time. Nagsarado po ang church, online service. 2 years waiting time. 2 taon po ako nasa tubuhan. Naghihintay. Kasi sa amin po, mahina po ang signal. Wala po kaming wifi nung panahong yun. Sabi ko, Lord, ano kang gagawin dito sa church na naiwan ko doon? Tutuloy pa kaya yun? Talaga ba doon mo ko pinadala? Waiting time? Waiting time. Pero alam mo, napakadaming itinuro ni Lord habang naghihintay. Napakadaming itinuro ni Lord. Nakita ko, nang kitang-kita, ang mga naganap at nangyari sa church. Ang dami, nag-uwian sa probinsya yung gitarista, nag-alisan na yung iba yung naghanap na lang kanyang church, nagse-service kami, ang attendee, 2. Yung isa opening prayer, yung isa song lead, akong preacher, 3 kami. Nakakatawang pangyayari yun, pero tagal namin doon. Sa totoo lang yan si Eunice, na-invite lang siya sa church, pero hindi pa na-attend masyado. Yung punta lang, hindi ko alam kung may pinupuntahan siyang iba doon yata. Alam niyo ang biyaya ni Lord? Bawat online, alam mo, mayroon kaming online na 8:00. Before 8, andun na siya sa online, naroon yung mukha niya. Sa online. Hindi ko akalain na magiging part siya ng JA1. And nung sinabihan tayo ni Bishop, biyaya ni Lord, sabi niya, 2 years na, mukhang medyo maluwag na. Hanap ka ng bagong lugar. Wow. Minute ko agad yung mga yan. Iilan lang, konti lang. Wala pa yata kaming 20. Tapos hindi ko alam kung anong talent ni Eunice no. Sabi ko, worship team, chairman. Hindi ko naman alam na Ang alam ko lang sa kanya, committed nung pandemic. Kaya sabi ko, ikaw na. Hindi ko pala alam, ang pangarap talaga niya po pala ay kumanta sa banda. Ayos ako. Pero hindi niya akalain sa church siya gagamitin. And nagpatuloy po, naghanap ng lugar. Alam niyo ang waiting, sabi ko, Lord, siguro pagbalik namin may church na agad. Alam niyo po ba, 1 month naghanap ng lugar na ito. 1 month pa. Hindi pa kami nakakita. May nagturo pa ng lugar na to. At biyaya po ni Lord, ito na po ang lugar na yon na pinagkaloob ni Lord after 2 years ng paghihintay. While you are waiting, God is working. Hindi na kami nag-months effort, may ibang naghanap. At yung nakahanap, sa totoo lang naghahanap kami, ang lugar, ang mamahal ng renta. 50,000, 60,000, 80,000. Paano ka makakasurvive naman wala pa namang established na tao? And biyaya po ni Lord, nahanap nga po ang lugar na to. At mahigit 3 taon na po tayo sa lugar na to. At hindi nagpabaya si Lord. Yung renta po dito ay bayad ng bayad. At another hakbang na pananampalataya. Anong another hakbang? Samahan niyo po kami sa pananampalataya. Naghahanap po kami ng mas malaking lugar ngayon. Kasi alam ko po kayo po yung magkakaroon ng sasakyan lahat. Ako po yung nabe-burden talaga sa parking. Gusto ko na nga pong alisin lahat nung nakaparadang sasakyan dyan sa gilid. Kakasabi ko lang, Kapitan,
Sa totoo lang na ako po ay gusto ko talaga magkaroon kayo ng parking na maganda. Kaya po kami naghahanap na lang warehouse para sigurado na tayo may parking at malaki. Ano? Samahan niyo po kami sa pananampalataya. May ginagawa si Lord. Amen? Kami rin po yung nananampalataya ng sasakyan kasi gustong-gusto ko na pong bumili ng tama raw. Kasi pag yun ang pinili, hindi ka magkakamali. Tama raw. Ano? Nananampalataya po tayo ng sasakyan at bibili tayo ng sasakyan para sa church. Para pag may mga event, hindi na tayo naghahanap ng sasakyan. Nagre-renta. Kaso hindi pa ibibigay ni Lord na walang parking. Wala pa mapapag-iwanan ng sasakyan. Pwede ko po ba sa inyo iwanan muna? Di ba? Ang hirap pag walang pag-iwanan. Kaya po, samahan niyo po kami sa pagpe-pray. Kahit tayo naghihintay, alam nating may ginagawa na si Lord. Amen? Kaya chill lang tayo, darating tayo dyan. Sige, tuloy po tayo. Ano po ang ginagawa ni Lord? Iniahanda po ba yung hinihingi natin? Yun po ba ang sinasabi ni Lord na working? O wino-workout niya po ba yung pinagpe-pray natin? No! Hindi niya hinahanda yung hinihingi natin dahil madali lang yun sa Diyos. Madali lang sa Diyos ang bahay at lupa. Madali lang, siya may-ari ng lahat eh. Madali lang sa kanya ang sasakyan. Ang negosyo, madali lang. Ang bagong trabaho ay madali lang sa kanya. Ang mapapangasawa ay madali lang din. Ang healing ay madali lang. Ang grades ay madali lang sa kanya. Kaso, mas mahalaga sa Diyos hindi yung hinihingi mo. Ang mahalaga sa Diyos ay makamukha mo siya. Eh, sa matanggap mo gayong asawa mo, kung ganyan ka pa rin naman. Nananakit ng asawa. Oh. Kat-kat wala nun dito. Paano na yon? Di ba? Bago niya ibigay, kailangan kamukha ka muna ni Lord. Kaya God is working within you para mas mahubog ka pa bilang Kristiyano. Sabi ng isa, makakapag-asawa pa kaya? Nasaan ka? Nasa waiting time? Tinuturuan ka lang ni Lord magluto muna. May inaayos pa si Lord sa iyo. Matuto ka muna magluto. Baka pag uwi ng asawa, wala kang ihahaay na masarap-sarap. Sabi ng isa, makakapag-asawa pa kaya? Nasa waiting time ka ba? Tinuturuan ka lang mag-submit. Makakapag-asawa pa kaya? Tinuturuan ka lang kilalanin si Lord at tunay na umasa sa Kanya. May nangyayaring proseso at ang proseso hindi paghahanda nung ibibigay sa'yo. Ang inihahanda ay ikaw mismo. Ikaw mismo. Kaya pag sinabi mong, Lord, humingi ako pero wala pa. Tandaan mo, hindi ka niya nakalilimutan. Hindi siya late. Hindi siya tahimik. Gumagawa siya. Habang naghihintay ka, may binabago sa puso mo. Totoo yan, may binabago sa puso. Habang naghihintay ka, may inaayos sa karakter mo. May inaayos. Tingnan mo nga yung katabi mo, may ayos pa ba yan? O yan, madami. Praise God. Inamin. Simula na yan ang pagbabago. Inaamin na eh. Yung iba kasi hindi inaamin. Sabi, lagi ko nga sinasabi sa service, amen ang amen, hindi ba na amin? Amen? Amen. Ano? Yung iba naghihintay, habang naghihintay ka, may itinuturo sa'yo na hindi mo matututunan kung agad mong nakuha. May itinuturo si Lord sa bagay na hinihintay mo na hindi mo matututunan kapag andyan na agad. Salamat na lang, hindi ibinibigay ni Lord agad-agad lahat. Pero wag ka mag-alala, darating. Pero ang tanong, handa ka ba? Ready ka ba pag dumating? Para po makita nyo po ang vision ng ating church. Siyempre, ang gusto natin, mapuno ang first at second service. Yan po talaga. At hinihintay natin yan kay Lord gawin. Ang alauna ay puno, ang panggabi ay puno. Amen? Pero meron pa. Kasi nabe-burden din po ako sa mga taong ang lalayo. Galing pa dun sa Tondo. Galing pa sa kung saan man lugar. Siyempre, ang heart natin, magtayo na tayo ng church doon sa kanila. Para hindi na sila mabiyahe.
Pero habang naghihintay, inaayos pa ni Lord yung mga tao. Sino ka ipapadala? Ready ka ang puso. Mananampalataya ka yung mga taong yon. Diba? May preparation time. Kaya po, habang naghihintay, alamin mo na ang pinapaayos ni Lord. Alamin mo na ang huhubugin sa'yo. Kasi, sa totoo lang, kung hindi natin makikita agad-agad ito, ay magtatagal pa yata. Kaya ang prayer mamaya, Lord, ipakita mo na agad sa akin para di na tumagal. Ang dami dito naghihintay ng matagal na pero tumanggap din. Amen? Pero isa lang ang sigurado ko, nahubog sila habang hinihintay ang hinihingi nila. Ang matindi nito, sige palakpakan mo si Lord. Nahuhubog yung mga tao naghihintay. At ang matindi nito, mas napalapit pa sa Panginoon na naghihintay. Amen? Sa palagay mo, lahat ng naghihintay dito, paano ka lumapit sa Panginoon? Ay talagang lapit. Baka sa praise and worship na iyak ka pa. Eh, kung ibigay agad ni Lord, sa palagay mo, may lapit ka kayang ganyan katindi? Titingnan. Iba talaga pag may hinihintay. Kaya praise God. Sino dito may hinihintay? Kumanda ka, parating na. Narating mo na preaching na ito eh. May gagawin ka. Pangatlong payo. Ang hinihintay mo ay hindi pwedeng karibal ng hinihingan mo. Oh, grabe mga word mo, pastor ha, mga karibal. Maganda napapanahon. Ang hinihintay mo ay hindi pwedeng karibal ng hinihingan mo. Grabe. Pastor, anong ibig sabihin yan? Sino dito ang naghihintay ng asawa? Lagi ako sa asawa, no? Ngayon lang araw na to, sa ibang araw iba na. Sa naghihintay ng asawa, baka pag binigay ni Lord sa'yo, karibal ni Lord yun. Sasabihin ng asawa mo, mag-mall muna tayo ngayon. Sino ang pipiliin ko? Baka mag-isip ka kung sino susundin. Yung hinihingi mo o yung hiningan mo na nagpadala ng hiningi mo. Kaya dapat malinaw muna ha, kung sinong mas mahalaga, yung hinihingi o yung hinihingan. Kailangan malinaw. Matthew 6:33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ito po ang ating key verse sa atin pong para sa hari, para sa kaharian. Kaya humanda ka. Grabe po ito. Grabe po ito pag-uusapan natin dito. Hindi pwedeng maging karibal ni His kingdom at ni His righteousness ang all these things. Hindi pwedeng karibal ni His kingdom at ni His righteousness si all these things. Pwedeng ibigay yung all these things, yes. Pero baka pag dumating na wala na si His kingdom at si His righteousness, baka mabaliktad na yung verse. But seek first all these things. Baka mabaliktad pag binigay. Kaya dapat maliwanag ha. Si all these things pandagdag lang. Hindi panguna. Sino panguna? Si Lord ang panguna. At ang all these things, pandagdag lang. Sabi mo sa atin mo, pandagdag lang ha. Pandagdag lang ha. Hindi pwedeng maging first pa yung all these things kesa kay Lord. Kaya pa namang ibigay ng Diyos kung alam niyang ilalayo ka nito sa Kanya. Kailangan tama ang tayo ng puso. Pag ibinigay niya yon, sisiguraduhin ng Diyos na mas mapapalapit ka sa Kanya. Hindi mapapalayo. Nag-testify si Ate Karen nung isang linggo, di ba? Ganda ng kanyang sinabi. May hinihiling kayo siya kay Lord, medyo tumagal, pero isa lang ang nasisigurado ko, mas lumapit siya sa Panginoon. Kaya good thing ang paghihintay. Praise God. Kaya kung ikaw, yung hinihingi mo yung magpapalayo kay Lord, abay, sana huwag na dumating. Ako na magpe-pray na huwag na dumating. Kung ilalayo ka rin lang kay Lord,
Kaya sisiguraduhin mo ha, hindi ka ilalayo ng hinihingi mo sa Panginoon. Baka i-challenge ka pa. Baka i-challenge ka, dumating na. Kung mahal mo talaga ako, kahit saan simbahan, papakasalan mo ako. Ano sasabihin mo? Doon ka na sa simbahan mo. Dito ako kay Lord. Nakilala ko na siya ng totoo. See? Hello? Lord, trabaho! Trabaho! Ay baka maging karibal ni Lord yan. Anak, anong hiling mo ka sa Panginoon? Trabaho? Ngayon din, magkakatrabaho ka. Kinabukasan may trabaho na. Enjoy na enjoy sa pagtatrabaho. Sabi ng boss, meron kayong pasok ng linggo. Ano gagawin mo? Sayang yung sahod. May sasabihin ako sa iyo ha? Dito na susukat kung sinong mas mahalaga, yung hiningan o yung hiningi. Ay ipinagpalit mo na nung ibinigay eh. Kung ito'y magpapalapit sa Panginoon, tutulungan kitang manalangin. Pero kung magpapalayo, sasamahan kitang huwag nang tanggapin. Sabihin mo sa katabi mo, ayusin ang tayo ng puso ha. Oh, meron pa isang testimony na naalala ko. Walang permiso pero baka pwede naman. Kung hindi niyo po alam, si Maymay po yung nag-a-apply ng pa-abroad po yun ilang beses na. Tama Maymay? Mga ilang beses? 2 beses. Ano nangyari? hindi nagka-ige 2 beses. Pati hindi ako nangangamba. Kasi nung mga panahon yung kukunti pa kami, isa sa leader, hindi ako nangangamba. Kasi alam kong si Lord ay magaling. Alam ni Lord eh. Una, sabi niya, may apply daw siya. Sabi niya, sige, tuloy mo lang, okay lang. Tuloy mo yan. Alam mo, pipigilan ko ito. Pangalawa lang sabi ulit, sige, apply. Wala yung masasabi sa akin, no. Gusto ko kasi try nyo na i-try. Kung ano man ang gusto nyo, sige, try lang. Pero alam nyo, hindi binigay ni Lord. Marunong kasi si Lord. Alam niya. Kaya siya nagre-request kay Lord at umihiling ng abroad. Okay lang, pero sisiguraduhin mo sa akin, hindi pera ang magpapalayo sa iyo sa Panginoon. Sabi ng isa, pera ang Panginoon. Hindi ang buhay tungkol lahat sa pera. Hindi yan tungkol dyan. Maikli lang ang buhay, magpagamit ka kay Lord. Yan ang mas mahalaga. At yung pera, kasunod na. All these things. Kasama yun doon. All these things. Kasunod na. Amen? Kaya kung mag-abroad na, isa lang ang challenge na Bishop. Sabi ni Bishop, pag nag-abroad ka, magtayo ka ng JA1 doon. Okay na? Sino gusto mag-abroad? Okay, next. Yun lagi sinasabi ni Bishop. At sabi ni Bishop, pupuntahan ko kayo kung ano mang bansa yan. O, di ba? Imagine, tayo kayo ng church. Pagpunta doon, hindi lamang sa pera. Okay? Tuloy tayo. Hindi ibibigay ng Diyos sa isang bagay na maglalayo sa iyo sa Kanya. Hindi talaga. May pagkakataon, sa sobrang kagustuhan natin, sa hinihingi natin, nalampasan na nito ang kagustuhan natin sa Diyos. Sa hinihingi, umiiyak ka pa. Sa Diyos, nakatayo ka lang. Nung hinihingi mo yon, nakaluhod ka pa. Pero pag lumalapit ka kay Lord, minsan nakakalimutan pa. Halatang halata mo ang pagkakaiba kung sino mas matimbang. Please, ipakita mo sa Diyos na siya ang mas mahalaga. At may pagkakataon na sobrang kagustuhan natin sa hinihingi natin. At sigurado ka ba na ang hinihingi mo ay mas gusto mo kaysa hinihingi mo? Ulitin ko. At sigurado ka ba na ang hinihingan mo ay mas gusto mo kaysa hinihingi mo? Hindi ka ba niyan ilalayo sa Kanya? Bigyan ko kayo ng illustration. Parang cellphone. Si Lord ang signal, ang hinihingi mo yung cellphone. Okay? Kahit gaano kaganda ang phone, iPhone, kung wala kang signal, wala ring silbi. Mas mahalaga pa din ang connection kaysa possession. Yes, may iPhone 17 ka, Pro Max, fully paid. Kulay orange. Pero dahil wala yung signal, pumunta ka sa isang isla na walang signal,
Hindi mo napapakinabangan ang mga anong yan. Wala na. Wala na yung halaga. Tatandaan mo, mahalaga pa rin ang connection kay Lord. Mahalaga pa rin ang signal. Mas mahalaga pa rin siya. Yung mga bagay na possession na yan, pandagdag na lang. Amen? Kaya kung humihingi, dalawang bagay ang tatandaan natin. Listen, church. Una, mahal mo pa rin si Lord kahit hindi pa dumating. Hindi ka pa rin nabawasan kahit hindi dumating. Hindi ka rin nadagdagan kung may dumating. Kasi si Lord ay 100% sapat sa'yo. Yes, humihingi tayo, nagre-request tayo, Lord, pahingi naman ito. Kung dumating, mahal kita, Lord. Kung hindi dumating, mahal pa rin kita. Hindi nagbago ang pag-ibig ko sa'yo. Amen? Pag ito, nakuha mo to, parang parating na talaga yung hinihingi mo. Talagang parang alam mo yun, malapit na. Mali pa yung spelling nun. Pasensya na kayo. Hindi pa dumarara. Walang A. Dumarating. Letter B. At kapag dumating na, hindi siya mapapalitan nito. Dumating o hindi, una, pag hindi dumating, mahal mo pa rin si Lord. At kung dumating, hindi mapapalitan si Lord sa trono niya sa buhay mo. Siya pa rin ang priority. Siya pa rin ang number one. Siya pa rin. Amen po? Meron po ba, pastor, dito ko natatapusin, meron po ba, pastor, na isang Bible character na sobra yung hinihingi niya, yung talagang gusto niya at matagal niya lang hinihintay? Meron. Si Abraham. Gustong-gusto niya ng isang anak. Pero nung tinanggap niya ito, sinubok siya ng Diyos kung ang pipiliin ay ang kanyang anak na matagal niyang hinintay at ipinagpray kay Lord o si Lord mismo. Ang tagal. Sa totoo lang, hindi senior si Abraham nung ibinigay yung anak. 100 po ang edad. Hindi senior, super senior. Nung ibinigay yung anak, ang tagal na paghihintay nila sa anak. Matanda na sila parehas. Grabe. Binigay ni Lord, andyan na. Siyempre naman, sayang-saya ka, andyan na, di ba? Ang malupit, tines ni Lord. Genesis 22 verse 1 to 2. Pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham. Alam mo, may mga darating sa'yo, kahit nasa iyo na susubukin ka ni Lord. Susubukin ka, yung hinihingi mo, dumating na, susubukin ka pa rin ni Lord. Sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, Abraham, at sinabi niya, narito ako. O, tawagin natin, Bebeng, sabi mo, narito ako. Di ba? Tita Glo, narito ako. Yun sinabi ni Abraham, narito ako. Verse 2. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, Isaac. Ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac. Na iyong minamahal. Wow! Complete, no? Kinumpleto talaga ni Lord, pinapakita niya yung kung gano'n yung kagusto si Isaac eh. Nag-iisa, minamahal, at pumunta ka sa lupain ng Moria. Ialay mo siya bilang handog na susunugin. Grabe. Yung matagal mong hinintay, pinapasurrender ni Lord. Ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. The real test, kung si Lord pa rin ang pipiliin mo. At alam mo, walang pag-aalinlangan, isinama niya si Isaac sa bundok. Nagdala ng mga kahoy. Nagtatanong pa nga sa Isaac noong mga panahon yun, nasaan ang handog? Hindi lang sabihin ni Abraham ikaw. hindi sinasabi. Hindi sinasabi. Grabe. Pero ang puso ni Abraham ready. Kung si Lord ang nagbigay, pwede rin bawiin ni Lord lahat. Handa ang puso. Buo ang loob niya. Handa ang puso niya. At alam mo, si Abraham ay nakapasa. Handa ang puso niya na i-offer ang inintay niyang anak at gustong-gusto niya para patunayan na si Lord pa rin ang tunay na mahalaga. Siya pa rin.
O, ikaw, pag ba yung hinihingi mo kay Lord, sinabi ni Lord na ipasunog mo na, iwan mo na, ano gagawin mo kaya? Si Lord pa rin ba nasa trono ng puso? Or baka magalit ka pa, si Lord lang binigay nito, tapos kukuhanin ulit. Ganyan ba? Si Lord naman tagal-tagal ko nito, tapos kukunin ulit. Tinetest. Kaya naman nung nakapasa sa Abraham, praise God! Grabe! Ano nangyari sa kanya? Talagang napatunayan ng Diyos na si Abraham ay tunay ang pag-ibig sa kanya. Kaya naman siya'y tinawag na the Father of all nations. Salamat sa biyayang ito. Dahil isa siya sa ginamit ni Lord. At nagiging inspirasyon natin ngayon na kahit anong i-offer ng mundo, hindi mo ipagpapalit si Kristo. Amen? Sige, palapakan mo si Lord. Hindi po natuloy ang pag-aalay. Bakit? Si Lord pa din ang nagpadala ng iaalay. May lumabas na isang hayop at yun ang inialay nila at sinunog. Sa totoo lang, napakatalino ni Lord kung babasahin yung mabuti po ito. Ano ibig sabihin? Hindi nyo ba nakita? Hindi kailangan magsakripisyo talaga ni Abraham. Ang Diyos pa rin ang magbibigay ng alay. Ganyan din po ang ginawa ng Panginoong Yesus sa atin. Nang ipinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak para ibigay na sakripisyo alang-alang sa ating lahat. Walang pag-alilangan. Jesus, bumaba ka sa lupa. Ialay mo ang iyong buhay. Pero hindi pinigilan ng Diyos kahit pa sinabi ni Jesus na kung maaari lamang hindi ako dumaan dito. Pero hindi pinigilan yun ng Diyos. Natuloy pa rin ang plano ng pagliligtas. Salamat dahil kahit hindi mo hiningi, may ibinigay ang Diyos na pinaka-the best na pwede mong tanggapin. At ano yon? Kaligtasan ng kaluluwa mo. Hindi natin hiningi, pero ibinigay. Kaya kung meron kang hinihingi na hindi man ibigay, okay lang. Kasi wala namang obligasyon si Lord na magbigay. Nagkataon lang talaga siya punong-puno ng pag-ibig, kaya niya ibinibigay. At kung dumating sa point na talagang ikaw ay namimili sa dalawa, si Lord ba o ito, I pray maging Abraham ka. Piliin mo pa rin si Lord, kahit anong mangyari. Dahil ang Diyos ay nagbigay ng higit sa lahat. Ikaw ba naman? Christians, sa oras na to, ang title ko ay Humingi at Bibigyan. Kung ready ka talagang tumanggap at hindi mapapalitan sa trono ang Panginoon, humanda ka. Malapit na ang hinihintay mo. Ihanda mo ang iyong puso dahil tatanggap ka ng hinihiling mo sa Panginoon ngayong oras na ito. Sa lahat ng willing tumanggap, pwede ba kitang ma-invite na tumayo sa oras na ito? In conclusion, ikaw, kung hindi ba dumating ang hinihingi mo, magtatampo ka ba kay Lord? Hindi. Siyempre, hindi ka magtatampo. Kasi lalabas lang dito ang tunay na motibo ng puso. Kung dumating naman yung hinihingi mo, hindi ba nito mapapalitan si Lord sa trono ng puso mo? Dapat sigurado ka. Kasi kung hindi ka sigurado, ipapaayos natin sa Panginoon ngayon yung pusong yan. Ipapaayos natin sa Panginoon. Sige, sa pagkakataon ito, pwede ka ba tumigit? Father God, marami po kaming hinihiling sa iyo, Panginoon. Humihingi po kami. Ang iba dito humihingi ng trabaho. Ang iba dito humihingi ng asawa. Ang iba dito humihingi ng negosyo, Lord God. Ang iba dito humihingi ng kagalingan. Lord, marami silang hinihingi. Pero Lord, I declare, ipaunawa mo sa kanila na dapat bago nila tanggapin ang mga bagay na ito, ay nakahanda sila sa pagpapalang ito.
Lord, i-ready mo ang bawat isa sa ganitong mga pagpapala. Hayaan mo na hindi ito ang maging dahilan para mapalayo sila sa iyo, Panginoon. Lord, itong mga pagpapalang ito, iiwan din namin sa mundong ito. Kaya tama ang iyong salita, Lord God. Ito'y pandagdag lamang. Itong all things sa mundong ito'y pandagdag lamang. Kaya Lord, I declare, hihingi ang bawat isa at bibigyan mo sila, Panginoon, dahil yun ang sabi mo sa iyong salita. Lord, ayusin mo ang puso ng bawat isa. Ihanda mo kami sa napakadinding pagpapala. Lord, kung ano naman po ang tatanggapin namin, hayaan mo na hindi po kami magmayabang, Lord God. Hindi po kami magmalaki, Panginoon. Lord, ikaw pa rin ang makita sa mga pagpapalang ito. In Jesus' name. In Jesus' name. I trust in you. Panginoon, kung meron man kaming hinihiling sa iyo, na alam mong ito ang magiging dahilan kung bakit kami lalayo sa iyo, Panginoon, Lord, huwag mo na itong ibigay, Panginoon. At Lord, kung meron mang bagay na gusto mong ibigay sa amin,
para magkaroon pa kami ng mas malapit na relasyon sa iyo, Lord God. Lord, I declare, ito ang tanggapin ng bawat isa sa lugar na ito. Lord, yung mga pagpapalang mas lalo kaming lalapit sa iyo ang tatanggapin ng bawat isa. Lord, sa nagpe-pray ng kagalingan, Lord God. Sige, taas po yung mga kamay. Sa nagpe-pray ng kagalingan sa oras na to, Lord. Lord, I declare, tanggapin nila ang kagalingan ngayon in Jesus' name. And Father God, I declare also, na kung sila man ay bigyan mo ng kalakasan, Lord, magamit ang kalakasan na yan to serve you more, Lord God. Lord, sa humihiling Panginoon ng negosyo, ng trabaho, Lord God, I declare na ang negosyo at trabaho ay magamit para yung mga tao makakasama nila, Lord God, ay makakilala sa iyo. Lord, may purpose ang pagpapala. Lord, kung meron dito nagpe-pray, Panginoon, ng prayer ng partner, Lord God, I declare, yung partner na ibibigay mo sa kanila, Lord God, ay yung maglalapit palalo sa iyo, Panginoon. Lord, yung partner na yun, Panginoon, na maglilid sa family, na maging closer sa iyo, Lord God. And Father God, I also declare na yung partner na pipiliin mo sa bawat isa, Panginoon, ay yung tao talaga na inihanda mo para sa kanila in Jesus' name. And Lord, sa nagpe-pray, Lord God, ng iba pang bagay, pwede bang itaas mo yung mga kamay sa oras na to? Sa nagpe-pray pa na ibang bagay, sige, sabihin mo ngayon sa Panginoon ang hinihiling mo sa Panginoon. Sige, talk to God right now. Sabihin mo yung hinihiling mo sa Panginoon. Lord, sa nanalangin na sila'y makasal, Lord God, I declare, sa madaling panahon, may kakasal sila in Jesus' name. Lord, sa nag-iisip ng imposibleng proseso, Lord, I declare, walang mahirap sa iyo, Panginoon. Mapapadali ang proseso, Panginoon. So, Lord, sa nagpe-pray na mga tao sa pag-aaral, maging successful, Lord God, I declare, ibigay mo, Panginoon, sa kanila ang kanilang hinihiling, Panginoon. Lord, sa nagpe-pray ng maayos na family, maayos na relasyon, Lord, I declare, walang wasak na pamilya. Ang pamilya ng bawat narito'y binubuo mo, Panginoon. Lord, nagkakaroon ng humble hearts, Panginoon. Nagpapatawad sila sa isa't isa. In Jesus' name. And Father God, I also declare, ano man ang hiniling ng bawat isa ngayon, Lord, sinabi mo sa iyong salita, humingi kami at iyong bibigyan. At Lord, kami po yung nagpapasalamat na dahil alam naming may ginagawa ka. You're working habang kami naghihintay. You're working, hindi man namin nakikita. May ginagawa na ang Diyos sa oras na ito. At sa lahat ng nananampalataya, ipakita mo sa Diyos na ikaw ay asang-asa sa Kanya. Come on, church! Worship! I trust in you all of my way. You and I. At sa pagkakataong ito,
Umanda ka. May kakaibang gagawin ng Panginoon sa oras na to. Lord, walang tao sa lugar na to ang maghihirap, Lord God. Lord, pinuputol namin lahat ng sumpa ng kahirapan sa lugar na to. Lord, hindi ko pinapahintulutan ang kakulangan, ang utang, Lord God. Lord, I declare lahat ng taong narito ay pangat ng pangat ang buhay. In Jesus' mighty name. Lord, pinuputol ka lahat ng sumpa ng kahirapan. 10 ng aming pamilya sa lugar na ito. Lord, lahat ng narito ay pangat ang buhay. In Jesus' name, palakas ng palakas. Sa pagkakataon ito, magkakaroon po tayo ng gestures. Tulad ng ginawa ni Abraham, kung hingin man ng Diyos yung bagay na ibinigay niya sa'yo o ibibigay niya sa'yo, handa ba nating ialay yun sa Panginoon at sunugin kung sakaling hiningi niya? Kaya sa pagkakataon ito, sa mga ready, ang puso nila na ialay sa Panginoon yung hinihiling nila, matagal man yan. As a symbol na sinusurrender natin yung hinihingi natin or tatanggapin natin, pwede ba natin ialay ito sa Panginoon sa oras na to? Ialay mo sa Panginoon yung hinihingi mong yan. At sinasabi mo, Lord, ibinibigay ko to sa iyo. Ibinibigay ko to sa iyo. Ibinibigay ko to sa iyo dahil mas mahalaga ka sa akin, Panginoon. Mas mahalaga ka sa akin, Lord God. Ikaw ang buhay ko. Ikaw ang buhay ko, Panginoon. Come on, church. Unti-unti mong iangat yan sa Panginoon at ialay mo sa Kanya. Sige, come on. Ibigay mo yan sa Panginoon. Ialay mo yan sa Panginoon. Na sinasabi mo, Lord, binibigay ko na to sa iyo. Lord, iniaalay ko to sa iyo, Panginoon. Ibigay mo man to, hindi, Lord God. Lord, kalooban mo pa rin ang maganap sa akin. Lord, nagtitiwala pa rin ako sa iyo. Lord, ibinibigay ko to sa iyo ngayon, Panginoon, bilang simbolo at pagpapatunay ng dakilang pag-ibig ko sa iyo, Panginoon. Lord, wala sa mundo itong papalit sa iyo. Ikaw pa rin ang pinakamahalaga. Ikaw pa rin ang una. Ang mga bagay na ito'y pandagdag lamang. Lord, ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang una at higit sa lahat, Lord God. At sa uling pagkakataon, sa lahat na ang Diyos ang pinakamahalaga sa kanilang buhay, awitin mo to sa Panginoon.
Father God, maraming pong salamat sa panibagong lakas na ibinigay mo sa bawat isa. Lord, kami patuloy na hihingi sa iyo, Lord God, pero hindi nito mapapalitan ang trono sa aming mga puso na ikaw ang lahat sa amin. Ikaw ang una sa lahat, Panginoon. Thank you, Lord God. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord.